Ayon sa ulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, nagkasundo ang Cleveland Cavaliers at ang veteranong center na si Tristan Thompson sa isang one-year contract. Si Thompson ay 33 years old. Bumalik sa Cavs noong nakaraang season sa isang minimum deal matapos magpalipat-lipat ng team. Ngayon, lalaruin ni Thompson ang kanyang 11th total season kasama ang Cleveland, dagdag sa kanyang legacy sa prangkisa kung saan niya ginugol ang unang 9 na taon ng kanyang career. Isang nakakaintrigang bahagi tungkol sa Cavs ay bago pa man idagdag si Thompson sa kanilang roster para sa 2024-25 season. Mayroon lamang silang 12 players na may kontrata. Siya ngayon ang 13th player sa roster, kaya kinakailangan pa ng Cavaliers na magdagdag ng isa pang player bago magsimula ang bagong season. Speaking of contract, marami mang kinakaharap na issue ang Miami Heat ngayon. Isa sa mga bagay na kanilang nagawang mahusay sa mga nakaraang taon ay ang pagtukoy sa tamang talento sa draft kahit hindi sila nagkaroon ng pinakamagagandang mga pick. Si Jaime Jaquez Jr. ay pinili bilang 18th overall in 2023, napabilang siya sa NBA All-Rookie First Team at naging pang-4 sa voting para sa Rookie of the Year. Mukhang maliwanag ang hinaharap para sa 23-year-old player. Sa kabila naman, si Nikola Jovic ay pinili bilang 27th overall noong isang taon at inaasahan siyang magiging starting power forward ng Heat sa susunod na season. Marahil ay aasahan ng marami na ang Heat ay nasa win-now mode. Sinusubukan ng lahat upang masulit ang natitirang oras ni Jimmy Butler sa South Beach. Maging isang taon man ito o higit pa. Ngunit hindi iyon ang naging pakiramdam ngayong off-season. Sa halip, parang kontento ang Heat na manatili sa kasalukuyang roster nila. Sa kabila ng posibilidad na umalis si Butler bilang free agent sa susunod na summer, ayon kay Anthony Chiang ng Miami Herald, kinuha ng Heat ang mga contract option ni Jaquez at Jovic. Pareho silang may kontrata hanggang 2025-26. Mayroon silang hanggang October 31 upang magdesisyon tungkol sa mga rookie scale option ng dalawa. Kinuha ng Heat ang $3.9 million na third-year option sa rookie contract ni Jaquez para sa 2025-26 season. Sa susunod na off-season, magkakaroon muli ng desisyon ang prangkisa tungkol sa kanyang fourth-year option. Kinuha rin ang $4.4 million na fourth-year option ni Jovic para sa 2025-26 season. Sa ibang balita naman, mga kaibigan, ang epekto ni Kobe Bryant sa laro ay higit pa sa mga individual na parangal. Siya ang sumasalamin ng walang humpay na paghahangad ng kahusayan, masipag na trabaho, espiritu ng kompetisyon, at mga makabagong kasanayan na nagbigay inspirasyon kahit sa kanyang mga kapwa NBA superstars, kabilang na si Dwayne Wade. Tulad ni Bryant, si Wade ay nagkaroon din ng career na puno ng malalaking tagumpay. Gayunpaman, ang natatanging diskarte ng icon ng Los Angeles Lakers sa laro ay lubos na nakaakit kay D. Wade, kaya't ninais niya itong mas mapag-aralan pa. Minsang inamin ni Dwayne na si Kobe lamang ang tanging NBA legend na gusto niyang makasama sa isang team. Mahal ni Wade ang makipagkompetensya laban kay Kobe. Nakita ni Wade na ang paglalaro kasama ang isang player na kasing husay ni Bryant ay magbibigay sa kanya ng napakahalagang kaalaman sa mga masalimuot na aspeto ng laro. Kaya naman, nagpapasalamat si Flash sa pagkakataong matuto ng direkta mula kay Black Mamba noong panahon nila sa Team USA. Nasiyahan din si D. Wade sa kanilang mga epic na labanan ni Kobe. Inamin pa ng alamat ng Miami Heat na nawala ang kanyang motibasyon na makipagpaligsahan sa pinakamataas na antas nang magretiro si Bryant. I think once you get around guys, you really see who they are and what they're built of. And Kobe saw that my grind was similar to his grind, and that me and him did a lot of things where it was just me and him, and it wasn't no one else around.
That's when Kobe started respecting me in the way that I already had respect for him sabi ni Wade. Pagkatapos magretiro ni Kobe sa basketball, wala na akong habulin. Pakiramdam ko si Kobe lang ang kasing level ko bilang isa sa mga top 2 guards, dagdag pa niya. Si D. Wade ay palaging humahanga kay Kobe. Ang pagnanais na matuto mula sa isang alamat ay hindi bihira sa NBA. Maraming player, kabilang na ang mga superstars, ang naghahanap ng mentorship mula sa mga nauna sa kanila. Sa kaso ni Wade, ang pagnanais niyang makalaro at makipagkompetensya kay Kobe ay nakaugat sa kanyang malalim na paggalang sa iniwang pamana ni Bryant. Bagamat mas naging mahigpit na mga karibal sila kaysa sa magkasama sa iisang team, palaging hinangaan ni D. Wade si Bryant. Sa konklusyon, kahanga-hanga talagang malaman na kahit hindi naglaro sina D. Wade at Kobe sa iisang team sa NBA, nagkaroon pa rin ng makabuluhang pagsalubong ang kanilang mga career at buhay sa iba't ibang paraan. Sa kabilang balita, matagal nang naghahanap ang Golden State Warriors ng bagong All-Star na maipapareha kay Stephen Curry matapos ang pag-alis ni Klay Thompson. Gayunpaman, nabigo ang prangkisa sa kanilang mga pagsisikap na makuha sina Paul George at Lauri Markkanen ngayong summer. Ang trade deadline ng NBA ay sa February 6th, kaya may sapat na oras ang Golden State upang maghanap sa market at matukoy ang isa pang target na maaari nilang makuha. Ang roster ng Warriors ay dapat sapat na malalim upang mapanatili ang team, at kung mag-overachieve sila, maaaring magdahan-dahan ang pamunuan hanggang muling magbago ang trade market sa susunod na summer. Ayon kay Michael Pina ng The Ringer, may ilang mga option ang Warriors kung nais nilang makakuha ng star-level talent bago magsimula ang bagong season. Binanggit niya sina Julius Randle, Brandon Ingram at Jimmy Butler bilang mga potensyal na target. Ang mga blockbuster deal ay hindi madaling gawin at may katuturan para sa Golden State na tingnan muna kung ano ang meron sila bago gumawa ng padalus-dalos na desisyon, isinulat ni Pina. Ngunit sa kanilang pagkabigo kay PG at Markkanen, nanatili silang handa. Paano kung may isa pang star na magiging available sa isang presyong may katuturan para sa lahat ng sangkot? Jimmy Butler, Brandon Ingram, Julius Randle? Sa kasong iyon, maaari silang bumuo ng isang mapang-akit na offer at, sa huling pagkakataon, muling maging isang malakas na contender. Sa tatlong star na ito, si Ingram marahil ang pinakamadaling makuha. Bagaman haharapin ng Warriors ang seryosong mga tanong tungkol sa kanyang halaga para sa kanyang susunod na kontrata. Mas mahirap sukatin sina Randle at Butler, kahit na parehong nabanggit sa mga trade rumors ngayong summer. Anuman ang desisyon ng Warriors, kailangan nilang maging kumpiyansa sa kanilang hakbang. Ang posibleng trade para sa isang all-star level talent ay maaaring magdulot sa kanila ng isa o dalawa sa kanilang mga batang talento, kung saan si Moses Moody ang pinakamalamang na isama. Nag-aalangan ang front office ng Warriors na ipamigay ang sinuman sa kanilang future core nitong mga nakaraang buwan. Kaya naman, kailangang sigurado ang team na ang paparating na player ay magtataas ng kanilang tsansa sa pagiging kampeon. Kung hindi, maaaring masyadong mapanganib ang deal. Nasa kakaibang sitwasyon ang Golden State. Kailangan nila ng isa pang star upang makipagkompetensya para sa kampyonato. Subalit, hindi sila maaaring magkamali sa desisyon at sirain ang mga huling taon ng career nina Steph Curry at Draymond Green. Matagal nang naglalakad sa manipis na linya ang Warriors sa pagitan ng pagiging contender at muling pagtatayo, at ngayon, kailangan nilang isugal ang lahat sa tamang oras. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.